Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mga masugid naming mga tagapakinig at mga kababayan, dumating po ang isang guest speaker natin, walang iba kundi si Sheikh Muhammad Rafi Alangan. Galing pa sila ng Kamasi. Ayan. So, magbabahagi po ng maikling kaalaman ang Sheikh natin. Bago po yan ay nais ko pong ipapakilala muna ang kapatid natin. Ito po si Sheikh Muhammad Rafi Alangan. At siya po ay nakapag-aral at nakapagtapos din sa Al-Ma'arif sa Baguio City, na kung saan doon din tayo nag-aral, alhamdulillah. At pagkatapos ay naipagpatuloy niya ang kanyang pag-aral doon sa Jordan, sa University, sa Malta. At alhamdulillah, natapos niya College of Law. Ayan, Kulliyatus Sharia. Pagkatapos ay kasalukuyan ay estudyante din siya at nag-aaral ngayon ng Kulliyatud Da'wa. Masya Allah. Dito po sa lugar ng Jami'ah Madinah, Jami'atul Islamiyah. Ayan, Kingdom of Saudi Arabia. Masya Allah, mabiyaya po ang pag-aaral ng kapatid natin dahil tuloy-tuloy ang pag-aaral niya. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ipagpatuloy pa ng Allah ang buhay niya dito sa hangarin ng pag-aaral ng salita ng Allah, agaman ng Allah, din ng Allah, relihiyong Islam, alhamdulillah. At inaasahan namin na marami pa po siyang matutulungan, insya-Allah, dito sa lugar natin, sa lugar ng Pilipinas, dahil alam po ninyo mga kababayan, talamak po ang mga gawain krimen, mga gawain hindi kanais-nais, no? Ano po, mga gawain na hindi kaaya-aya, na maging iba-ibang mga tribo. Ayan, na alam natin na ang tribo ng mga Muslim ay sobrang napakadami. May Maguindanao, Maranao, Tausug, Yakan, Sangil, at Tausug at iba pa. Subalit, hindi po natin masasabi na lahat ng mga tao na ito ay perfect. Kumbaga, alam na nila lahat kung ano man ang katuruan ng Islam. Kahit mismo mga Arabo, mga kababayan, sila ay mga Arabo na kung saan ang pinanggalingan ng mga propeta ay dito sa Arab country. Ayan, sila Abraham, sila Jacob, Joseph, ayan, sila Jesus, kabilang na dyan, at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sila David, ayan, Noah, lahat sila ay nagmula sa Arab country. At kahit na ang mga kababayan, ang mga kapatid natin na ibang lahi, mga Arabo, makikitaan din natin na marami sa kanila ang mga mistake, mga di kaaya-ayang mga gawain na sinasaktan nila ang mga kapwa nila mga tao, na marunong din silang magmura. Ayan, marunong din silang manloko, dahil sa madaling sabi, sa mundo na ito, walang taong perpekto. Lahat po tayo ay nagkakamali. Kullu ibn Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Lahat po ng anak ni Adam, tayo ay kabilang sa mga anak ni Adam. Lahat po tayo ay nagkakamali. Wala pong perpekto. Nobody's perfect. Tama ba, Brother Mon? Yeah. Walang perpekto sa mundo na ito. So, wag po umasta ang ilan sa atin na parabang hindi siya nagkakamali. Ayan, lahat po tayo nagkakamali. Kaya kung magkamali man ang isa sa atin, wala siyang ibang gagawin maliban ang humingi ng tawad at baguhin niya ang kanyang sarili. Dahil lagi natin pakatandaan, ang Allah, inna Allah ghafurur rahim. Ang Allah ay mapagpatawad. Kung nakagawa naman tayo ng kamalian sa ating kapatid o kapwa-tao, ayan po, kahit hindi man natin katribo, kahit hindi man natin kalahi, ang gawin lamang natin, humingi tayo ng tawad sa Kanya, at huwag po ulitin kung ano man ang mga pagkakamaling nagawa. Ang mahirap, nakagawa ka ng kasalanan, isasadyain mo naman na ulit-ulitin mo. Sino ba namang tao ang makakatiis sa ganyang pag-uugali? So, bilang tao, maghingi tayo ng tawad sa kapwa natin. Dahil
ang tao ay nasasaktan din. Hindi mga bato ang kanilang mga puso. Ayan. So, ngayon, ay bibigyan natin ng pagkakataon na makapagsalita na ang Sheikh. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik, mga kababayan. Ibibigay na natin sa kanya ang mikropono. Alhamdulillah, maraming salamat sa iyo, Ustad Burhan Sabiwang. Biyayaan ka nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbigay mo ng mensahe kanina. Alhamdulillah, at ngayon ay bibigyan natin ng pagkakataon ang minamahal nating kapatid na walang iba kundi si Muhammad Rafi' Alangan Ali Saripala. Tama ba, Sheikh? Alhamdulillah. Barakallahu fiqh. Tafaddal ya Sheikhana. Shukran ya Sheikhina. Magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig. Nais ko lang kayong batiin ng pagbati ng Islam na kung saan ito ang pagbati ng mga taong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng sinabi ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد. Ang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang maikling paalala lamang ang ating ibibigay ngayong hapon na kung saan sana'y mapulutan natin ito ng kakaunting aral. Sa tuwing binabanggit ko ito, isang maikling hadis na Rasul sallallahu alaihi wasallam na masyhur o lagi nating naririnig. Kumbaga, ang hadis na ito ay tumutukoy sa pagiging matuwid ng isang tao. Bilang isang Muslim, nararapat lamang na tahakin natin ang matuwid na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lagi natin itong hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ustaz, di ba? Tama po, tama. Lagi natin hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y kanyang gabayan tungo sa matuwid na landas, sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bawat pagsasala natin ay lagi natin sinasabi, ihdinas siratal mustaqim. O Allah, gabayan mo kami sa daan ng matuwid, sa landas ng matuwid. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang hadis na Rasul sallallahu alaihi wasallam na naiulat ni Sufyan al-Thaqafi radiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasim bihi, qala qul rabbi Allah summa istaqim. وفي الرواية قال يا رسول الله مرني في الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقيم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Isang napakaikling hadis na ito na Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngunit napakadakila. Si Sufyan al-Thaqafi, hiniling niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na advisean siya, bigyan siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, o sabihin sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, magsabi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanya ng bagay na kung saan panghahawakan niya ito. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul rabbi Allah thumma istaqim. Wa fi riwaya, qul amantu billahi thumma istaqim. Kung titigan natin ang hadis na ito ay napakasimple lamang. Sabihin mo na ako'y naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at maging matuwid ka. So tahakin mo yung landas na matuwid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang hadis na ito ay napakadakila kung saan napapanood na ang lahat. Natatandaan ko sa isang klase namin kay Ustaz Dr. Abdul Qadir As-Sufi. Al-istiqama, sabi niya, ang pagiging matuwid ng isang tao, huwa a'lam, ang pinakamalaki. Kasi kapag naging matuwid yung isang tao, kapag tinahak ng taong isang matuwid na daan, ibig sabihin lahat ng bagay na makakasira sa kanya, lahat ng bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang iiwasan. So napaka-importante. Kaya sinabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam, maniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at
tahakin mo ang tuwid na landas, maging matuwid ka. Isa ang hadis ng Rasulullah alaihi wasallam na nais kong ibahagi. Parang kaparehas lang ng hadis na ito. Ngunit, sa hadis na ito, mas lalong binigyang linaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kung ano nga ba ang tinatawag na pagtutuwid o ang pagtahak sa tuwid na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong hadis na ito ay minsan nababanggit ko na rin sa ibang mga lecture na kung saan naiulat ni Nawas bin Sam'an al-Ansari ano Rasul sallallahu alaihi wasallam qal daraballahu masalan siratan mustaqiman wa ala janbay sirati suran fihima abwabun mufattaha wa ala abwabin suturun murkhat wa ala babi siratin da'i yaqul ya ayyuhan nas udkhulu sirata jami'an wa la ta'wajju ودائي يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحوا فإنك إن تفتحوا ترجو. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الصراط وهو الإسلام والسوران وحدود الله والأبواب المفتحة ومحارم الله وذلك الضائي على رأس الصراط كتاب الله ودائم من فوق الصراط وإذ الله في قلب كل مسلم. Ang hadis na ito, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nakikinig ngayon, ay napakagandang hadis na kung saan binigyan tayo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng guide para paingatan tayo kung ano yung tinatawag na sirat al-mustaqim o kung paano matutuwid ng isang tao ang kanyang sarili. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, daraballahu masalan siratan mustaqiman. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbigay ng halimbawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang daanang matuwid. Wala jambay sirati suran fihima abwabun mufattaha. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at sa daanang matuwid na ito ay may dalawang bakod na kung saan sa labas ng bakod na ito ay may mga pintuang nakabukas. Wa ala abwabin suturun murkhat. At sa labas ng mga pintuang ito na nakabukas, ustaz, ay may mga kurtinang nakakaakit. Ay may mga kurtinang nakakaakit. Wa ala ra'si siratin da'i yaqul ya ayyuhan nas udkhulu sirata jami'an wa la ta'waj. At sa pinakahangganan o bago pa man pasukin yung sirat na to ay may da'i na siyang tumatawag. Tinatawag tayong lahat na o sangkatauhan, pumasok kayo sa daanang matuwid na ito at wag na wag kayong lilihis. Bibigyan natin ng konting maana, Ustaz, ng paliwanag ang hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ito. Ang hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, binigyan niya tayo ng halimbawa ng isang matuwid na daan. Straight line. Habang hinahadith niya ito, habang sinasabi niya ito, ay gumuhit ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng isang diretsong linya. Sinabi niya, daraballahu masalan siratan mustaqiman. Ito yung Islam. Ang Islam, ang sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang siratil mustaqiman. Wa ala jambay sirati suran. At ang sa daanang matuwid nito ay may dalawang bakod na kung saan ito yung hangganan ng isang Muslim. Bawal siyang sumobra dito. Ganito tayo, mga Muslim tayo, so may hangganan ang lahat ng ating mga ginagawa. Hindi tayo, kumbaga, sa ibang salita pa, hindi tayo pariwala. May guide tayo, guide na Quran. May guide tayo galing sa Quran at galing sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung dalawang bakod na yun ang parang harang. Yun yung harang. Harang na, kumbaga, hindi tayo pwede lalampas doon na gagawa tayo ng pansarili nating kagustuhan. Ganyan ba yun, Chef? Tama. Ayan. Tama. At sa labas ng bakod na yun ay may mga pintuang nakabukas.
At sa pintuang iyon ay may mga kurtinang nakasabit na nakakaakit. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-abwab huwa maharimullah, ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, sa daan ng matuwid na iyon, binakuran ng Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi tayo lumampas. At sa labas ng bakod na yun, ay may mga pintuang nakabukas na nakakaakit sa mata ng mga tao. Pag ang isang tao pala, Sheikh, na lumampas doon sa bakuran na yun, ay makikita niya ang klase-klaseng mga pintuan. Tama. Subhanallah. Tuloy mo, Sheikh. Maganda yan. Meron na sinabi natin na doon yung Islam, may guide tayo, at may mga maharim Allah na nakabukas na nakakaakit. Wada'iyun min ra'si sirat. Bago po nang pumasok sa daan ng matuwid na yun, ay ang kitab Allah, ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag o tinawag niya ang lahat ng tao na pumasok sa daan ng matuwid na ito. Sinabi niya, Ya ayyuhan nas, udkhulu sirata jami'an wala ta'wajju. Ang Quran ay ipinadala sa sangkatauhan upang maging gabay. Guidance. Sa ating lahat. Kaya tinatawag niya ang lahat ng tao na pumasok sa daan ng matuwid na ito. Ganda. So tinatawag tayo ng Quran, hindi lang Muslim, kundi lahat ng tao. Hindi niya sinabi, Ya ayyuhal mu'minun, Ya ayyuhal muslimun. Sinabi niya, Ya ayyuhan nas, o sangkatauhan. Mga tao. Mga tao. Hindi po ibig sabihin na mga mananampalataya lamang sa Allah. Tama. Pati ang mga hindi mananampalataya ay kabilang sila sa tinatawag na tahakin ang matuwid na landas. Ayan. Tuloy. Sinabi ng Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tumatawag ang Quran, tinatawag tayo ng Quran na pumasok tayo sa daan ng matuwid na ito. At huwag na huwag tayong lilihis. Huwag na huwag tayong lilihis. So, meron sa atin na tumahak ng landas, pumasok, naniwala sa Quran, pinasok ang daan ng matuwid, at meron din naman sa atin na hindi yung sinunod. Ganun siya, di ba? Tama? Tama. So, ang lahat ng pumasok sa daan ng matuwid na iyon, sila yung tumanggap sa Quran at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga taong Muslim. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung niyakap natin ang Islam, nung tayo naging Muslim, ay hindi tayo pinabayaan agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkat sa daan ng matuwid na iyon, ay nilagyan niya ng bakuran para malaman natin kung sumusobra na ba ang ating mga ginagawa. Napakaganda talaga. So, pagpasok natin, hindi lingid sa aking kaalaman na ang isang Muslim mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawin niya ang lahat ng paraan upang matuwid siya sa landas. Ngunit hindi lingid sa ating kaalaman na si Iblis, ya Sheikh, Ang syaitan, ang devil. ang devil, sinabi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nung pinalabas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso, dahil sa pagsubay nito sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi, Qala Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Hiniling ni Iblis yan. Hiniling ng syaitan na bigyan siya ng buhay hanggang sa yawmul qiyamah na hindi siya mamatay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. Ibinigay yun sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ila yawmi waqtil ma'lumi. Ngunit hanggang sa yawmul qiyamah lang. Ibig sabihin, mamamatay din ang Iblis, la'anatullahu alayhi. Mamamatay din ang syaitan. Ngunit hanggat hindi pa dumadating ang yawmul qiyamah, lagi siyang andyan. Anong purpose niya? Sinabi niya, Qala Rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahumul ard. Aw la'uzayyinanna lahum fil ard. Wala ubwiyannahum ajma'in. Yun ang purpose niya. Hiniling niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na pahabain yung buhay niya hanggang sa araw ng paghukom upang iligaw ang mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung makikita natin ang hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, balikan natin yung hadis kanina. Sa pagpasok natin sa daan ng matuwid na iyon, ay binakuran ng Allah subhanahu wa ta'ala upang malaman natin na ito sumusobra na ang ating mga gawain. Upang hindi natin magawa yung mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, sa labas ng mga bakod na iyon, ay abwabun mufattaha, ay may mga pintuan na nakabukas, suturun murkhat,
na meron sa mga pintong iyon ang mga nakakaakit sa paningin ng isang tao. So, ang ginagawa ni Iblis, pagpasok natin sa daan ng matuwid na iyon, tulad natin, mga mananampalataya, pagpasok natin sa daan ng matuwid na iyon, umuupo si Iblis sa daan ng iyon. Hihikayat niya tayo, tignan mo yung pintuan na iyon. Tignan mo, di ba't napakaganda nun? Kasi ang maharing Allah, ang mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadalasan o karamihan sa kanila kung ano yung pinakagusto ng isang tao. Nandiyan yung zina, nandiyan yung disco, nandiyan yung pag-inom ng alak, nandiyan yung riba, nandiyan yung lahat. Nakabukas lahat yun. Lahat ng yun ay umaakit sa ating mga tao na nananampalataya. Si Iblis ay hindi tumitigil sa pagligaw sa atin. Kahit na pumasok na tayo sa daan ng matuwid na iyon, ay lagi pa rin tayong nililigaw ni Iblis. Lagi pa rin niya tayong sinasasat. Ginugulo. Ginugulo. Lagi pa rin tayong ginugulo ni Iblis upang tayo'y maligaw sa daan ng matuwid na iyon. Kita natin, sa pagpasok natin, may mga tao hindi nakapasok. Totoo. So, nung tayo'y pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang pumasok, kasi tayo, masabi natin na pinili tayo ng Allah. Swerte natin pagkat pinili tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang sa mga taong yumakap at pumasok sa daan ng matuwid na iyon. Ngunit sa kabila nun ay may Iblis na siyang humaharang sa atin upang maituwid natin ang landas, upang matahak natin ang matuwid na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit man kaganon niya siya, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wada'iyun ala ra'si sirat, wada'iyun min fawqi sirat, yad'u فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من هذه الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه ترجو. Napakagandang hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kapag pumasok na ang isang mu'min, kapag naniwala na siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinahak niya na ang daan ng matuwid na iyon. At kapag dumating yung araw na dahil sa panggugulo ng syaitan, ng evil ni Iblis, na tignan mo yun, napakaganda, tignan mo yun, maharing Allah, gusto niyang ipagawa sa atin, naglagay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng wa'id, na nagsisilbing tagapagbantay sa atin, nagsisilbing guide sa atin, sa ating mga puso. Binilagay yun ng Allah subhanahu wa ta'ala sa puso ng mga mu'min. Na kapag ang isang mu'min, nagustuhan niya o tinangka niyang buksan o lapitan ang mga maharing Allah, ang mga ibinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit walang nakakakita sa kanya, basta't siya ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag isang araw gusto niyang gumawa ng makasalanang gawain, ay may magsasabi sa kanyang puso na wag mo yung gagawin pagkat yan ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, Ustaz, hindi natin alam, pero tested, na kapag ikaw ay napag-isa at gusto mong gumawa ng pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, merong pipigil dyan sa puso mo. Yan yung inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala na dahil na pag gusto mong gumawa ng ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinipigilan ka. Ganito tayo kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagpasok natin, hindi niya tayo pinabayaan. Binakuran niya, at nung binakuran niya, nandiyan pa rin si Iblis, ngunit naglagay pa rin siya ng da'i na siyang pumipigil sa atin na gawin ito pagkat ito ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga tao, ang maganda nito siya, sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yung mga taong makakasurvive, pinili nila na taakin ang daan ng matuwid. Pagkaraan nilang maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, lagi natin naririnig na binabasa ng ating mga kapatid, lalo ng ating mga fans, na innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maging reward sa mga taong tinahak nila ang daan ng matuwid ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katunayan na ang mga tao na sinabi nila na kami, na ang Diyos namin, ang Panginoon namin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, o yung mga taong mu'min, at inahak nila yung matuwid na daan tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa oras ng kanilang kamatayan, ay bababa sa kanila ang mga malaika na magsasabi sa kanilang, huwag kang matakot at huwag kang mabahala. Sheikh, marami na tayong nakita na alam natin yung bago mamatay yung isang tao, yung pagkuha ng roh, ng kaluluwa ng isang tao ay isa sa pinakamasakit na bagay na nararamdaman ng isang tao. Ngunit dahil sa ayat na ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa oras ng kamatayan, maliban kay malakad mo, ay may mga anghel na bababa upang mapagaan lamang ang nararamdaman ng isang tao sa oras ng kanyang pagpanaw, sa oras ng pagkuha ng kanyang. Ipapakita sa kanya ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinangako sa kanya. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana mapabilang tayo sa mga taong ito, na sana ay mapalagi tayo sa daan ng matuwid ng Allah subhanahu wa ta'ala at makayanan natin ang lahat ng pagsubok at maiwasan natin ang panggugulo o waswas ng syaitan. Ang gagawin ng Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, napakaganda po ng mensahe ng Sheikh natin na kanyang binanggit ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung sa ay mga kababayan, kung iintindihin po natin ang hadith na ito, na ang gabay ng Allah ay nandyan na. Ito yung Quranul Karim at ang mga salita na ibinahagi sa atin ng Propeta Muhammad. Sa madaling sabi mga kababayan, itong guidance na ibinahagi sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamit ang Quranul Karim at ang hadith, ito yung bilang pader natin, na ito yung makaharang sa ating mga gawaing masama. Ayan po. Pag hindi mo susundin ang Quranul Karim, hindi mo susundin ang Quranul Karim at hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangangahulugan mga kababayan na nilalampasan mo ang dalawang pader na ito. Ayon, ang hadith ng Propeta Muhammad, may dalawang pader daw sa ating dadaanan patungo sa matuwid na landas, patungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. May dalawang pader na ang dalawang pader na yan na magtuturo sa atin patungo sa paraiso ng Allah, ito yung Quranul Karim at hadith ng Propeta Muhammad. Tama ba siya? Tama ba siya? Masya Allah. At pag hindi mo na pinansin ang dalawang pader na yan na gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay masisilayan mo o tatambat sa iyo. Tama ba, Bromon? Kumbaga, magpapakita sa iyo ang napakaraming mga pintuan, at ang mga pintuan na ito ay nandyan nakaupo ang iblis. Tama ba siya? Subhanallah. Diyan nakaupo ang mga iblis, ang mga syaitan. At ang mga pintuan na ito, pag ikaw ay nakapasok dito, pawang mga gawaing hindi nagugustuhan ang mapapasukan mo. Subhanallah. Kung titingnan na natin na Brother Mon, kung titingnan nga natin na mahirap pasukin ang itong matuwid. Pero pag ang pasukin mo ay itong mga masasama na mga pintuan, sadyang napakarami. Tama ba, Ramon? Tama, Ustad, tama. At ginagastosan pa ito, kumbaga, malaki ang ginagasto dito, hindi libre. So, inshallah, yung binanggit ng ating Ustad kanina, Ustad Rafi, talagang napakaganda yun. Bukod sa daan na yun kung saan ay nakaabang si Iblis, ay nilagyan pa tayo ng proteksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro ang bagay na yun ay yun yung tinatawag na konsensya natin, Ustad, di ba? Konsensya. Yun yung nagpo-proteksyon sa atin. Kasi pagka mayroon tayong gustong gawin na bawal doon sa batas ng Allah, yung Sharia, ay mayroon tayong konsensya na nagsasabi na huwag mo itong gawin dahil bawal ito. Pero pagka ilang beses mo na magawa yung mga bagay na yan, yung konsensya na yun ay parang nawawala na at parang nagiging tama na yung mga bawal na yun. So, yun yung Ustad. So,
sarami ng mga pintuang nag-aabang si Iblis diyan, at pag tayo ay nakapasok diyan, tayo ay makagawa ng kasalanan. Tayo ay maliligaw. Tayo ay maliligaw. At ang pinakamahirap po na sitwasyon, sa totoo lang, ito yung taong nag-iisa at walang kasama at walang nakakakita sa kanya, maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kasi ang reality, mga kababayan, malakas ang takot ng isang tao pag nasa marami siya na kasama ng mga tao. Pag nasa harap siya ng karamihang mga tao, gagawa siya ng maraming mga kabutihan. Ayan, kaya niyang gawin at mahiya siyang gawin ang mga masasama. Dahil, kumbaga, pagtatawanan siya. Ayan, lalo na pag isa kang Muslim, tapos iinom ka ng mga inuming alak na kakahilo, ayaw mong gawin. Dahil bakit? Sasabihan ka ng mga tao, ikaw ay masama. O di kaya ikaw ay magmumura. O di kaya ikaw ay kakain ng ipinagbawal ng Allah, katulad ng baboy. At iba pa na mga ipinagbawal ng Allah, hindi mo kayang gawin na may kasama kang maraming mga tao sa harapan mo. Pero pag ikaw na mag-isa, lahat ng gusto mong gawin ay magagawa mo. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa na mahirap talaga sa kalagayan. Pag dito tayo sa lugar natin, makikitaan natin, mga kababayan, na kung saan ay iniiwasan natin ng mga masasama sa abot na natin makakaya. Lalo na itong mga kababaihan natin, pag nandyan sa loob ng madrasa, panay tandong yan. Tama ba, Brother Mon? Ayan, ginagawa ang lahat para hindi mapansin ng karamihan na siya ay lumalabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nakakalampas doon sa mga bakod na yun. Pero tandaan ninyo ang sasabihin ko. Mahirap talaga pag ang isang tao ay malagay sa isang lugar na nag-iisa. O di kaya, sabihin na natin na marami man siyang mga kasamang mga tao pero hindi siya kilala. For example, pag ang isang tao ay makakalakbay na sa Manila, walang nakakakilala sa kanya, ang babae, usually, marami sa mga kababaihan pagtuon sa Manila, hindi na nilalagay ang tandong. Ayan, no? Yung mga pelo nila. So, kung ang babae ay nandyan sa bahay, sa madrasa, makikita mo ang kanyang kasuotan na pagkaganda. Ang kanyang tandong ay maganda, ang proper, ang pagkalagay. Pero pag nandyan sa mall, agad na ilalagay ang, tama ba, ganito ang nangyayari? Agad na ilalagay ang kanilang tandong dito sa bag. Ayan. Kung halimbawa man sa bahay, ipapakita sa tatay at nanay, oh ito, nanay, tatay, ganito ako. Pero pagdating doon sa school, ayan, unti-unti nang ilalagay sa kanyang bag. At mapapansin na ng mga tao na hindi niya kilala, na akala nila siya ay isang Kristiyano rin. Siya ay hindi mananampalataya sa Allah. Dahil doon siya masaya. Ayan, nilampasan niya ang padir na ginawa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at naakit siya doon. Dahil ikinakahiya niya ang kanyang relihiyon. Nakakalungkot, Brother Mon. May mga ganyan na kung saan lalo na mga kapwa, mga kababaihan, na ikinakahiya nila ang kanilang relihiyon. Paano ba ito nangyari, Brother Mon? Ano kayo masasabi mo sa mga babaeng ganito na, kasi pag may mga barkada sila, lalo na yung mga, yung social climber, yung mga babae na kasama nila, mga mayayaman, sabihin na natin, na ayaw nila makasama yung mga nagtatandong. Kaya ang ginagawa nila, nagtatanggal na rin sila ng mga tandong. Ano kayang may payo mo dyan sa kanila na yan? Inshallah, Ustad, mainam na payo pagka ganito na nagiging sitwasyon ay hanapin mo yung Muslima, no? O yung kapatid mong Muslim na kung saan ay malaki ang takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kahit na paano mariremind ka ulit na makaiwas sa mga ganitong gawain. Dahil pagka nakasama ka na doon sa mga tao na masyadong mawala na sa kanila yung kanilang din, yung Islam, ay talagang mahuhulog ka sa ganitong klaseng patibong. So yun yung pinaka-mainam, hanapin mo pa rin yung mga kapatid mong mananampalataya nang sa ganun ay ma-remind ka tungkol doon sa mga gawain na yun. Yung mga gawain na yun ay pinagbabawal doon sa pananampalataya ng Islam. So, Sheikh, alhamdulillah, ang gabay ng Allah ay nandiyan. So, ang Iblis ay nangako nga sa Allah subhanahu wa ta'ala na guguluhin niya ang mga puso at isip ng mga tao para sila ay maligaw. Ano naman ang maipapayo mo rito sa mga tao na hindi pa nila napag-aralan ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano kaya masasabi mo sa kanila? Ang isang tao, kapag naghahanap ng gabay,
Kasi wala tayong kapangyarihan, wala tayong lakas na gabayan ng isang tao tungo sa daan ng matuwid. Ang Allah lamang ang tanging makapaggagabay sa kanila. Bagkus, labas nun ay yung mga sarili nila. Kasi tulad nga si Kakamon, lagi kami magkasama nito dati sa Da'wa, diyan sa plaza, kung saan kami nakakapunta para magbigay lamang ng mensahe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, para maiparating kung ano nga ba ang Islam at anong mensahe ng Islam. Ngunit tulad nga ng sabi ko, Ustad, ang tanging makapaggabay lang sa kanila ay kanilang mga sarili, maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, liban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa mga taong gustong magabayan o tignan kung ano nga bang mensahe ng Islam, pag-aralan niyo po ang Islam. Napakagandang reliyon ng Islam. Lahat ng iyong mga katanungan ay sasagutin ng Islam. Allahu Akbar. So, kinakailangan lamang na sumangguni kayo sa mga may alam din upang sa ganun ay malaman ninyo kung tama ba ang ginagawa ninyo. Kasi may mga tao na sabihin na natin, hindi man sila nakapag-aral ng Islam, o sabihin na natin na sila ay mga tribo Maguindanao, Maranao, Tausug, Yakan, Sangil, pero sadyang hindi nila naranasan ang mag-aral ng madrasa. May mga ganyan, Brother Mon, lalo na tumanda na, lumaki sa sa pag-aaral ng Western. Ayan, dahil mas pinili ng dalawa niyang magulang ang makapag-aral dito sa Western. Ni pagpasok sa madrasa ay ikinakahiya nila. So, ayan, may mga ganyang pangyayari. So, kinakailangan mga kababayan ay pag makita na ninyo ang matuwid na daan, iwasan na ninyo na gumawa ng masama sa abot ng makakaya natin. So, sadyang ang syaitan ay masasabi natin na malakas. Ayan. Ang syaitan ba, Sheikh, ay hindi natin nakikita, syempre, di ba? Tama. So, ang syaitan ay hindi natin nakikita, pero ang syaitan ay nakikita tayo. So, kaya nga, ang syaitan ay gumagamit din yan ng mga instrumento, gumagamit din yan ng may mga materials na ginagamit din ng syaitan. Kaya nga, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa maluwalhating Quran, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tayo ay magpapakutkog sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mula min syarril waswasil khannas, mula sa mga kasamaan ng mga syaitan, mga devil, mga satanas. At ang mga satanas na ito ay guguluhin nila ang mga puso natin. Waswisu fi sudurin nas, ginugulo nila ang mga puso natin at mga isipan natin. At ang ginagamit nila ay walang iba kung minal jinnati wan nas. Ayan. Gamitin nila ang mga jin at mga tao. Ayan. So, ayan nga, nabanggit na natin noon, minsan ang isang tao na makapag-isip ng mabuting gawain at biglang may lalapit sa kanya, tatanungin siya na saan ka pupunta? Maisip ng isang tao, gusto kong pupunta sa masjid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kakausapin siya ng kaibigan niya, wag, doon muna tayo sa ganito, maglaro muna tayo. Ayan, ginamit ng Allah na instrumento yung tao na yon. Kaya sumama siya, napunta doon sa ibang lugar at naiwanan na yung pagdarasal. Mayroon ding ibang mga tao na makapag-isip na magbili ng masarap na inumin. Sabihin na natin, tubig, mineral water. Ayan. So, tatanungin ng kaibigan niya, ano bang bibili mo? Sasabihin ng bibili na ito na isang Muslim, bibili ako ng tubig. Bakit hindi mo tikman yung cobra? Ayan, may mga inumin na cobra. Ayan, malasa-lasa ito, maganda sa pakiramdam. Hanggang sa malasahan mo na, mga ganyan ang mga pangyayari. Malasahan mo yung cobra, masarap na. Alam mo, walang pinagkaiba ang cobra sa beer. Ayan, di ba? Maasid-asid. Tingnan mo. Baka gusto mo subukan. Sige na, subukan ko nga. Ayan, di ba ganyan Brother Mon? Tingnan mo ang itsura ng beer at saka yung cobra. Kung titingnan natin ang cobra na yan, wala namang halo, hindi naman bawal, di ba? Tama ba, Brother Mon? Hindi naman nakakalo. Walang alcohol. Pero, minsan dyan pinapadaan ng syaitan ang mga pintuan upang ikaw ay maligaw. Mayroon ding mga paraan ng syaitan. Mula noon ay nagsimula sa radio. Walang TV, wala kang makikitang tao. Ginagamit din yan ng syaitan. Nakikinig ka dyan, kung ano yun na yung mga pinag-uusapan, mga masama. Hindi na kontento ang syaitan gumawa ng paraan para bigyang isip ang mga tao na gumawa ng mga TV, mga computers, at mga cellphone. Ayan. So, sa pamamagitan nito, ay guguluhin ka ng syaitan para ikaw ay makapanood ng mga di magaganda. Ayan, lalo na sa mga
sa mga kabataan ngayon, sa mga teenager, ayan, mga hot, mga mainit pa ang kanilang mga dugo. Ayan, pag-scroll ng mga cellphone nila, makikita nila na lalabas yung mga di kaaya-aya. Ayan, isa yan sa mga materialis ng mga syaitan. Kinakailangan mga kababayan ay hindi tayo lalampas sa dalawang pader. Napakaganda ng kapaliwanagan ng chef natin. Ngayon ko lang yun narinig, Bromon, mashallah. Alam mo, mabuti rin talaga na mayroon tayong mga chef na katulad dito, nakapag-aral at maibahagi sa atin ang kanilang mga kaalaman. Ngayon, narinig natin may dalawang pintuan na yan ay bilang harang sa paggawa natin ng masama. So, kailangan hindi ka lalampas dyan. Yung iba, alam na nila mayroong harang, mayroong bakod ang ginagawa, nag-over the bakod. Kaya nakikita nila yung mga masasamang mga pintuan. Ayan, alam nila harang yan, alam nila matinding bakod yan na nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang ginagawa nila, sinisikap nila na kumbaga malampasan nila ang mga harang na yun para makagawa ng mga masama. Napsuhawa. Ito yung pinakamahirap kasi, yung mga napsuhawa natin, yung pagkagusto, pagnanasa ng ating mga sarili. Ayan. Napakarami pong mga ipinagbawal ng Islam na kung sa ay dapat iwasan natin mga kababayan. Kabilang na po dyan yung zina, yung pangangalunya, yung mga pagsalita ng masama, ayan, pagnanakaw, pangungutya, pagbubuli, ayan, napakarami po na mga ipinagbabawal. At ang mga ipinagbabawal naman na ito ay hindi po magdudulot ng kabutihan. Tama, Brother Mon? Tama. Ano ba may dudulot kaya ng masama na ito? Ano mo daw sa kanila? Alam mo, Ustad, pati dito sa konting mga araw na to, ang pinakamainam talaga sa isang tao bago mo gawin yung isang bagay, ay konsultahin mo muna si Islam. Islam, pwede ko bang gawin ang bagay na to? Pagka sinabi ni Islam, o hindi, huwag mo nang gawin. At kung ikaw ay nagdududa, kumonsulta ka doon sa may alam patungkol doon sa mga bagay. Nang sa ganun ay hindi ka lumampas doon kung saan hangganan yung mga bagay na ilagay sa iyo. Parang sinasabi mo yung salita ng Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Yes. Magtanong-tanong kayo, sumangguni kayo doon sa mga may alam Yes. kung wala kayong nalalaman. Yes. Ayan. Kasi, alam mo, Brother Mon, kung hindi tayo magtatanong, hindi natin malalaman kung ano yung tama. Katulad din yan na gusto mo magpunta doon sa Davao, hindi mo alam yung tamang daan. Huwag kang basta-basta na lang susugod na hindi mo alam kung saan ang lugar na yun. Baka pagpunta mo doon, ang napuntahan mo doon para sa Gran, doon para sa Sarangani, doon para sa Cotabato. Ayan, mahirap. Kailangan itanong mo. Ang pagtatanong ay yan ang kalahating sagot ng ating gustong mangyari. Su'al nisful jawab. Yan ang kalahati ng kasagutan ng ating mga gustong magawa natin. Ayan, magtanong ka sa mga may alam, yung mga drivers, saan ba ang daan ng papunta sa Davao? Ituturo sa iyo yan. So, piliin mo naman ang marunong. Huwag yung kahit sino na lang, kahit yung nagtitinda ng balot ay tatanungin mo. Hindi naman nagtatravel yan. Ang tanong mo sa kanya. Ang tanong mo doon sa mga nagtitinda ng mga balot, ano ba ito? 16 days o 18 days? Pag gano'n ang itanong mo, doon mo itanong sa kanya. Pero kung halimbawa daanan papunta sa Davao, yun ang tatanungin mo, yung mga drivers. Pero kung daanan papunta sa Paraiso, yung mga taong may alam sa Islam. Wow, mga kababayan, Ganyan po, ayan, mga non-Muslim, mga kaibigan namin, mga Kristiyano, si John Orbeta, ayan. Palagay ko, nakikinig ka dyan, John Orbeta, at saka yung si Jory ba yun? Jory? Ayan, si Judith, ayan. Binabati ko yan, mga kaibigan natin yan, na mga non-Muslim. Alam po ninyo, marami na po ang nagsisipasok sa Islam. Balik Islam na ang tawag sa kanila. So, marami pa tayong gustong tatalakayin. Alhamdulillah, kami ay nagpapasalamat sa iyo, Sheikh Muhammad Rafi Alangan. At sana magkakaroon pa tayo ng muling pagkakataon upang sa ganon ay makabahagi pa tayo ng ating nalalaman dito sa ating radio station. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Pag-uusapan natin yan. At inshallah marami pa tayong pwedeng tatalakayin. Biidnillah, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na habaan